Bang Ilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Yun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, nandito na naman ho tayo para magbigay ng magandang balita. Good news, mga kababayan. Ang 29 per kilo ng bigas ay mabibili na po sa mga Kadiwa store. So maraming Kadiwa store na. Kung saan po mayroong malapit na mga Kadiwa store dyan sa inyo, bisitahin nyo na po mga kababayan. May mabibili na po dyan 29 per kilo ang bigas mga kababayan. So ito pala ngayon mga kababayan ay ang 29 per kilo ng bigas ay binibenta na ngayon sa Kadiwa store simula sa Biyernes. Ngayong Biyernes na po mga kababayan. Kaya sa lahat ng ating mga kababayan, kung kayo po ay meron po sa inyo dyan sa mga lugar nyo may Kadiwa store, yan kayo bumili ng bigas kasi 29 per kilo na lang ang pagbibinta nila, no? So ito po mga kababayan, basahin ko lang, baka mamaya sasabihin nyo na naman na fake news so tayo, ayan 29 per kilo ng bigas. Tingnan nyo na lang dyan, lalagay ko dyan sa screen para maniwala ko kayo. 29 per kilo ng bigas mga kababayan. Mabibili na ang bigas sa 29 kada kilo sa mas maraming Kadiwa center simula ngayong Biyernes. Official nang napaglulunsad ng bigas ng 29 programa Department of Agriculture ayon sa isang opisyal ng DA. So ayun, sinabi na mismo ng DA, sa kanila na mismo ng galing mga kababayan na opisyal nang magbibenta ng 29 per kilo ng bigas sa mga Kadiwa store. Pangarap talaga ni PBBM yon na maipababa ang presyo ng bigas. Pangarap niya po yun mga kababayan, hindi yun pangako. At isa pa yan mga kababayan, ginagawa niya talaga ng paraan yan na maibaba ang presyo ng bigas. Pero hindi naman po kasi magikero lang si PBBM, Hindi magikero si PBBM na pero sinabi niya ngayon na ipababa ang presyo ng bigas ay kinabukasan na kaagad. Hindi ho ganun mga kababayan. May process po yan. Kasi mga kababayan, kung biglang pagbabaho ng mga presyo ng bigas, siyempre bababa din ho ang presyo ng palay. Sino po ba ang maapektuhan? Una-una na po dyan ay ang ating mga magsasaka, ang mga nagtatanim ng palay mga kababayan. Sa sobrang mahal ngayon ng abono at bini, sigurado mga kababayan kung magbaba ang presyo ng bigas at ng palay, sino pa kaya magtatanim na ating mga magsasaka? Kaya ito ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Ito mga kababayan, katulad niyan, tuloy-tuloy ang pamamahagi niya ng mga titulo ng lupa. At saka mga kababayan, namamahagi din siya ng mga kagamitan para sa mga pagsasaka, abono, binhi. Yan ang isa sa mga paraan ng ating mahal na Pangulo para matulungan itong ating mga magsasaka. At siyempre baka ito din ang paraan para matapyasan at mabawasan ang presyo ng bigas. Siyempre mga kababayan, binigay na sa kanila ang mga titulo ng lupa nila. So wala na silang babayaran. Ang gagawin na lang nila ay pagandahin at siyempre palaguin pa ang kanilang mga sinasaka. Yan ang ng ating mahal na Pangulo. At isa pa dyan mga kababayan, hindi pwede binigyan ka ng titulo ng lupa ay pabayaan ka na lang ng gobyerno. May ayuda pa ang gobyerno para masustain at matulungan sila sa kanilang pagtatanim ng palay. Di ba mga kababayan? Napakaganda ng programa ng ating mahal na Pangulo. Subalit ayaw ng mga anti-Marcos yan. Kasi sinasabi nila dyan mga kababayan, babawiin daw yan yung titulo ng lupa. So ako mismo mga kababayan, nasaksihan ko po yun nung nandun po ako sa Camarines Sur. Nakalagay mismo doon sa kanilang mga titulo ng lupa ang kanilang mga pangalan, nakaukit doon. Permado pa ni PBBM mga kababayan at may perma din po ang nabigyan ng titulo ng lupa. So paano po masasabi ninyong babawiin pa? Kasi siguro nung panahon kasi ni Duterte mga kababayan, ganun ang nangyari. Binawi yung mga binigyan ng lupa. So binawi. So meron ako naririnig na binawi daw nung panahon na yon.
So ito po, hindi na po yan mangyayari kasi yan mismo ay ibinigay na ng gobyerno sa kanila mga kababayan. Ha? Ayon dito mga kababayan, inihayag na ni Agriculture Secretary Francisco Leo Laurel Jr. na inaprubahan na ng National Food Authority Council sa kanyang pinamumunuan ng rekomendasyon na magbinta ng tumatanda ngunit magandang stock ng NFA rice sa 29 kada kilo sa pamamagitan ng mga tindahan ng kadiwa. So, ang mangyayari pala dito mga kababayan, so NFA rice pero quality, no? May quality. So, maibibenta po siya pero hindi yung talaga yung may amoy, no? So, ito po medyo may quality siya kaysa sa NFA. So, yung ayon po sa sinasabi dito mga kababayan. Sugod na rin yan, malaking tulong din yan mga kababayan na maibalik na muli ang pagbebenta ng NFA. Siyempre mga kababayan, noon kasi tinanggal po yan ni Pangulong Duterte. So ngayon po ibinabalik ni PBBM kasi malaking tulong yan mga kababayan. Tulad yan mga kababayan yung mga ikahos sa pagbili ng talagang regular na rice. So kaya nilang bumili ng 29 per kilo na NFA. So di ba? Yan ang inaano ng ating mahal na Pangulo kahit papaano, no, mga kababayan natin na hindi talaga kayang bumili ng mga bigas na umaabot ng tag 60, 50. O, ito po mga kababayan, malaking tulong ito ang NFA rice sa atin. O, yun nga lang mga kababayan, ang iba kasi dyan sa lahula, no, yung mga NFA rice, minsan, hinahalo po nila sa regular rice. So, wag naman sana abusuhin mga kababayan. Kawawa naman po ang mga consumer, yung mga kababayan natin. Huwag naman po mga kababayan. Ay magpakatotoo po tayo sa ating mga negosyo kasi siyempre mga kababayan, kawawa naman ang mga bibiktima nyo kung sakali gagawin nyo yan. Sana huwag nyo na gawin yan mga kababayan kasi kawawa naman po sila. So, ayan, sa Kadiwa Store na yan at mag-start na po yan sa Biyernes mga kababayan. So ito naman po, may isa na naman po tayong bagong balita mga kababayan. So tuloy, no? Nananatili ang survey rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay naka-steady lang. Samantala naman si Vice President Sara Duterte ay bumababa, no? So yun nga mga kababayan, so makikita naman kasi natin, no? Parang nakikita ko sa natin, parang wala akong pakialam si Vice President Sara Duterte sa nangyayari po ngayon sa Pilipinas. Tulad na lang po dyan sa nangyayari po sa may West Philippine Sea, ay no comment po ang ating Vice President Sara Duterte. Na sana ay siya po ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Di sana siya po ay magkomento din. Siyempre mga kababayan, ating yan, West Philippine Sea, pag-aari ng Pilipinas. So sana magkomento din siya para naman makita ng taong bayan na siya ay pinahalagahan niya ang kalupaan ng Pilipinas, di ba? Kaso wala, hindi siya nagko-komento, no comment palagi siya. Ito din siguro ay isa sa mga dahilan kaya bumabagsak yung rating ni Vice President Sara Duterte. At sa DepEd naman mga kababayan, di ba, umalis din siya, nag-resign siya. O yan mga kababayan, nakikita na ho natin na talagang bagsak yung rating niya ngayon. So, may tendency mga kababayan kung pagkakataon mag-eleksyon ay matatalo na sa ni Rapi Tulfo sa survey kasi nakikita ko natin ngayon ay mas mataas po ang survey ni Rapi Tulfo kaysa sa kanya. O, ayun dito mga kababayan, napanatili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mataas na approval trust rating habang sumasadyad naman ang approval trust ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang natin mahal na Pangulo mga kababayan, wala namang ibang ginagawa kundi patuloy na pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong, diba? At tuloy-tuloy yung pamamahagi niya ng mga titulo ng lupa at tuloy-tuloy po ang mga proyekto. Yun nga lang kasi yung mga kababayan natin na hindi nila nakikita yung ginagawa ni PBBM. Yun yung mga tao na talagang ayaw na ayaw nila na may nagagawa sa PBBM dito sa bansa. No, yung mga nagagalit sa kay PBBM, yan yung mga tao na yan na bulag sa katotohanan, no? So, ito naman ang ating mahal na Pangulo ay tuloy na mapaunlad itong bansa natin. Pero ganun talaga. Basta may maganda kang ginagawa. Siyempre mga kababayan, minsan yung inggit din natin maiwasan Tulad yan, maganda ang ginagawa ni PBBM dito sa bansa. No? Kaya nga sa lahat natin mga kababayan, supportan natin ang ating gobyerno kasi eto naman ay hindi lang ho
para sa gobyerno, para ho sa bansa natin. Lahat tayo ng mga Pilipino. Diba? Tumaas ang ekonomiya ng bansa, nagkaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino. Yung mga nagsasabi na marami daw nagugutom, yung mga tamad yun, mga kababayan. At saka yung nagrereklamo na marami daw nagugutom, yan yung mga tao na talaga na may pera. Para lang maisisi sa ating gobyerno, may sasabihin lang. Kung tutuusin mga kababayan, tayo lang po, no? Tayo lang po mga kababayan, kung gusto ho natin talaga na umasinso, gumawa tayo ng paraan. Napakarami ng trabaho ngayon. Gumawa tayo ng paraan, wag lang ho tayo mahilata. Kasi ganun talaga ang mangyayari. Sisi nyo talaga sa gobyerno kapag kayo po ay hindi nagtatrabaho. Maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. God bless at magandang araw.